Sa puntong ito naman, mayroon tayong makakasama para tulungan tayo dito po sa ating talakayan ngayong Tuesday morning. Kasama po natin ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Ma'am Ruby Bernardo. Magandang umaga, Ma'am Ruby. Magandang umaga po, Miss Darlene, at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. The last time po na nakapanayan po namin kayo, plano pa lamang itong ipatupad yung trimester system ng DepEd. At nabanggit din po ninyo Ma'am Ruby, na hindi pa po kayo nung time na yon nako-consult since premature o planning stage pa lamang. Tapos kahapon naman sa pagdinig po ng House Committee on Basic Education and Culture, parang nagkagulatan yung mga education stakeholders dahil bukod sa may petsa na opening of classes sa June 8, patutupad na pala itong three-term structure, ito pong darating na school year. Ano pong inyong masasabi dito, Ma'am Ruby? Tama po kayo, Miss Darlene, no? Kahapon po sa hearing at briefing din po na ginanap sa House of Representatives, naroon po ang kinatawan mula po sa DepEd, no? At kami rin po ay bahagi nung mga resource person, no? At tulad po na sinabi ninyo, mukhang gano'n na nga po ang mangyayari, no, sa darating na pasukan, full implementation na po nitong three-term school calendar. Na sa bahagi po namin, talagang nirehistro natin yung ating unang-una ay pagtatanong, no, hinggil doon sa ating mga pangamba sa darating na pasukan, kung saan ang tanong natin, bakit ba minamadali, bakit ba kailangan abrupt at full implementation sa lahat ng mga paaralan, lalo sa mga public schools natin, no? Pangalawa ay yung paghahanda hinggil po dito, kasi bilang kami po ang mag-i-implement ito ng mga teachers natin, ay hindi pa po kami ganun massively, no, nakukonsulta. Bukod dun sa konsulta ay yung orientation na rin, ano ba ang mga gagawin naming pagbabago, no, sa darating na pasukan na ito, no. Kasi importante, Miss Darlene, hindi lang yan pagbabago ng calendar, kundi yung mga yung aklat ba, yung lesson exemplars, yung mga adjustment namin in terms of our lessons. Siyempre, hindi naman yan madali para sa amin. At importanteng kami mismo bilang nasa forefront ng implementation ay pangunahing may alam dito, no? Pero ang binabanggit ng DepEd ay sa mga darating na araw pa magkakaroon ng orientation sa bahagi ng teachers, no? At siyempre, gusto nating tanungin din yung DepEd, no? O tinanong din natin sa DepEd, no, yung ano ba yung dahilan nito, no? Pero ang lumalabas kahapon sa hearing ay hindi rin ito nasasagot yung kanyang rasyonaling binabanggit na kaya raw po dapat baguhin yung school calendar ay dahil doon sa 58 days na nawawala daw na contact time dun sa mga bata. Ibig sabihin, ito yung ibinunga ng mga class cancellation dahil sa bagyo, dahil doon sa maraming mga araw tulad ng mga celebrations, buwan ng wika, nutrition month, etc. Pero, Ms. Darlene, ang nakita namin kahapon ay kung bibilangin natin yung contact time sa mga bata, ibig sabihin yung instructional time ay lumalabas na mas konti nga ito kumpara sa kasalukuyang school year, yung nagtapos ka school year, no? Kasi lumalabas na 173 days lamang kumpara doon sa 193 days natin nung mga nakaraan, or 180 days, no, na sinasabi nating non-negotiable na contact time sa mga bata. Kaya hindi rin ito nasasagot, no, yung kanyang dahilan kung bakit nag-three-term school calendar, no. So, sa bahagi ng teacher, hindi naman siya big impact sa atin kasi pwede naman nating alisin, no, yung mga sinasabing mga araw na nawawala dahil dun sa maraming mga celebrations and activities sa school na hindi nakokompromiso, halimbawa yung mga araw, no, na dapat ay nagtuturo yung mga guro. Ang sabi din po noon ni Secretary Angara nung una niyang sinabi itong planong pagpapatupad ng three-term calendar, ay makakatulong daw po ito, Ma'am Ruby, para masolusyonan yung problema po na learning gap sa ating pong mga mag-aaral. Ano pong inyong masasabi dito? Talaga nga po bang makakatulong itong pagpapatupad ng three-term calendar? Well, para sa amin, para dun sa dun sa learning gap, ito nakita na nga natin na yung number of days hindi naman talaga niya natugunan. Kung gusto niyang tugunan yung number of days na ay nasa instructional time tayo o yung mismong pagtuturo. Pangalawa, kung kami po yung tatanungin kung gusto nating ma-address yung learning gap, ay dapat ay tutukan yung ating mga
learning recovery program, halimbawa yung aral program, dapat hindi yan pinapasalo sa mga teachers natin na overwork na nga, overloaded na nga, no? Tulad ng pangako ng aral program, dapat hindi na teacher yung magtuturo, kundi yung mga natin, yung mga volunteers, mga nasa teaching din na gustong magturo sa Department of Education through this aral program, no, yung ating mga teaching assistants, no. Pero hindi yan yung mangyayari. Nakita natin sa mga nakaraang taon, no, kasi pinatupad yan August 2025, no, ay teacher pa rin yung gumawa, no, nung mga remediation program tulad niyan, no. At syempre yung pag-address doon sa mga kakulangan kasi kung gusto talagang bawasan yung workload ng teacher, dapat dagdagan yung teaching personnel. Dapat dagdagan yung ating mga education personnel, no, para hindi na marami yung trabaho ng guro lampas doon sa kanyang pagtuturo. Hindi na kami yung registrar, konti yung paperworks namin, etc., no. At syempre yung mga learning materials. Kasi kahapon din po, Mr. Lin, ay pina-report din yung DepEd hinggil doon sa mga textbook, no? At lumalabas na mukhang isang dekada na, simula na nagsimula yung K-12, ay wala pong matinong bilang ng textbook, no? Ang naibigay ng DepEd sa ating mga paaralan. At may naipresenta din po, no, Ma'am Ruby, ang DepEd during the hearing na sample schedule na may laman na key school activities including completion of school forms, in-service training for teachers, and implementation of academic recovery and accessible learning o aral program na i-compress sa 10-day period sa kada pagtatapos ng kada termino. Na-visualize po ba ninyo, Ma'am Ruby, paano po ito mangyayari at kakayanin ba ng 10 days? Naku, ang hirap po talaga ma-imagine, nakakayanin namin yun, no, sa loob ng 10 araw na ito nga yung pinagmamalaki ng DepEd na makakatulong daw yun sa amin kasi meron ngang break, no? Pero yung end-term break, doon naman siniksik yung lahat ng mga gawain, no? Tulad nga ng computation of grades, yung in-service training, yung extracurricular activities lang, hindi na yan kakasya doon sa 10 araw, no? Meron pa kaming ibang mga gagawin, no? Meron pa raw kaming mga wellness break. Ewan ko kung magkaka-wellness break pa kami ng 2 araw dyan sa dami, no? Nung isisiksik doon sa 10 days na yun, no? Kaya sinasabi rin natin sa Department of Education na talagang ito yung bunga ng mga top-down na mga reforms natin na hindi kinukonsulta yung mga stakeholders. Halimbawa, yung teachers nga, no? Yung mga magulang, yung mga estudyante rin, no? Na nagugulat na lang tayo na mayroong mga ganitong polisiya, hihingi na lang yung ating opinion, yung suggestion, pero dapat sana kung totoong consultation ay bago sana, no, maaprubahan at ma-implement ito ay na-konsulta na yung ating mga guro. Nabanggit nyo na rin lang yung wellness break at Teacher Ruby. Kasi 'di ba mayroong ngang nakalagay na wellness break for teachers sa activity ng end of term block schedule. Ano ba ito? Sa tingin ba ninyo talaga bang mararamdaman ng mga teachers itong wellness break or ano lang? Kumbaga sinama lang doon pero sa trabaho ninyo talagang hindi naman ninyo mararamdaman. Opo, mukhang sinama lang po yung 2 araw na wellness break pero sa totoo lang kung doon po talaga gagawin yung mga paperworks at iba pa, no, talagang kakainin na rin yun noong mga ikinargang aktibidad doon sa 10 araw na yun. Kaya mukhang magtatrabaho rin kami, no, sa araw nung 10-day na end-term break po. Ano po yung posibleng mapabayaan, Ma'am Rubino, kung talagang ipatutupad itong trimestral structure? Kung alimbawa hindi talaga handa. Kasi nabanggit nyo rin na yung mga teacher, kailangan pa ng adjustment dito po sa bagong school calendar. So ano po sa tingin ninyo yung pinaka mapapabayaan dito po sa darating na pasukan? Katulad din po nung mga pag-aaral, no? Halimbawa yung EDCOM 2, ang sinasabi niya, factor talaga yung workload ng teacher, yung ang dami, no, nung kanyang mga ginagawa doon sa learning gap at yung learning loss natin. Kaya dito sa nakikita natin, dahil nga magkakaroon ng adjustment si teacher, mukhang meron na naman siyang mga dagdag na gawain tulad halimbawa kung hindi naman handa yung mga learning materials, magkakaroon ng adjustment sa kanyang lesson.
dadagdag na naman to doon sa kanyang trabaho na siyang magiging hadlang para maibigay nga yung optimum performance niya sa pagtuturo na may kalidad, no? So ang makokompromiso talaga ay yung ating mga learners din, no, na magkakaroon din ng adjustment at the same time kasi pag hindi talaga maayos, no, yung kalagayan ng mga teachers, yung kanyang well-being, hindi siya makakapagturo ng maayos. At ganun din sa ating mga guro at sa ating mga estudyante, no, ay magkakaroon na naman, no, ng kumbaga adjustment din, no, sa kanilang pag-aaral. Kaya tingin natin baka makadagdag pa, no, itong 3-term school calendar doon sa kalagayan ng ating mga estudyante. Kasi actually, ang tinatanong po natin sa DepEd, wala namang patunay, no, na magiging epektibo ito dahil hindi naman ito nagkaroon ng pilot testing, no, hindi ito ginawa or kinonduct doon sa ilang mga schools natin na siyang magpapatunay na epektibo ito tulad ng ibang mga policies ng DepEd. At doon kami nagtataka, bakit for this year, full implementation na hindi nagkaroon ng ganong mga pilot testing. Kaya din, ang sinasabi namin, ang sinasabi rin ng mga nandoon sa hearing ay baka pwedeng ganito na lang muna, no, yung gawin dito sa 3-term school calendar para nang sa ganun ay mabawasan, maibsan yung pangamba ng ating mga guro, no. Ganun din yung ating mga magulang kasi mukhang wala tayo dun sa konteksto ng nasa krisis ngayon, no, at ang dapat inuunawa rin, no, nung ating gobyerno yung kalagayan ng ating mga magulang nang iniisip na ngayon kung makakapasok pa sa eskwela yung kanilang mga anak sa darating na pasukan. Kasi nung nagkaroon din tayo ng consultation dun sa mga parents natin, yun din yung kanilang agam-agam, no, yung may gastos ba dyan, no, mapapag-aral ba namin yung mga anak namin, no, sa darating na pasukan, lalo na marami dun sa ating mga magulang ay talagang hirap din ngayong panahon na ito. May iba ko, ma'am, dahil napag-usapan natin yung learning gap, no? Dahil sinasabi may problema sa learning gap dito po sa ating bansa sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pero kung mapapansin po natin, parang mas marami yung mga bata na nakakatanggap ng pagkilala o mga parangal, yung mga nabibigyan ng high honor, highest honor. Kasi 'di ba dati, Ma'am Ruby, top 10 lang or minsan pa nga top 5 lang yung umaakyat sa stage at nabibigyan ng medal. Pero ngayon, ang dami-dami na nila. Ito bang mga pagkilala na ito talagang nagre-reflect, Ma'am Ruby, sa tunay na, kumbaga, estado ng pagkatuto ng mga mag-aaral? Hello, Ma'am Ruby? Parang naputol si Ma'am Ruby. Pakitawagan po natin ulit, no, para mas lalo nating maunawaan yung ating pong talakayan ngayong umaga na ito. So yan, base doon sa mga naging talakayan natin, sa ating naging talakayan with Teacher Ruby. So sinasabi nga niya na, yun nga, number 1, hindi nagkaroon ng pilot implementation. Itong trimester calendar na ito, no, yung 3-term calendar na ipatutupad na nga kahit na ipatutupad na ito sa darating na school year, hindi po nagkaroon ng pilot implementation, wala rin pong naging consultation. So maging sila nagulat na talagang aarangkada na ngayong school year. Ito pong 3-term calendar, no? Eto, balikan natin si Ma'am Ruby. Ma'am, ayan, good morning po. Naputol po tayo. Good morning po ulit, ma'am. Yes, yung tanong ko po kanina, yung naputol, dahil napag-uusapan po natin yung learning gap. Sinasabi mayroong problema sa pagkatuto dito po sa ating bansa sa mga mag-aaral. Pero kung mapapansin natin, ma'am, maraming mga mag-aaral yung nakakatanggap ng mga pagkilala, no, mas marami kumpara noon. Yung tinatawag nga po natin with high honor, with highest honor. Kasi 'di ba dati yung kadalasan lang top 10, minsan pa nga top 5 lang yung nabibigyan ng medal. Pero ngayon parang ang dami. Ito bang mga nakakatanggap ng pagkilala na ito, Miss Ruby, yung mas maraming tumatanggap ng pagkilala, parang sinasalamin ba nito yung totoong estado ng pagkatuto ng mga mag-aaral? Isa rin yan talaga sa dapat nating repasuhin, no, yung grading system din natin, no. Nakita na natin ito, napag-usapan natin, no, sa inyong programa, yung usapin ng mass promotion. Baka dito rin po talaga, no, sa pagbibigay din ng ating mga with honors, no, yung sa ating mga estudyante. Kaya sa ngayon talagang maraming mga dapat baguhin, no, sa ating mga policies, lalo na yung doon sa mga nilabas, no, nung EDCOM 2 at iba pang mga datas, no. Pero more than that,
ay talagang dapat ay tignan din talaga kung epektibo pa ba no yung mga pamamaraan natin doon sa halimbawa doon sa mga revised curriculum no, doon sa mga pagrepasa doon sa mga curriculum natin. Importanteng tignan din kung ito ba talaga yung kailangan ng ating mga estudyante. Or in fact, nakita na nga natin na kailangan basic, no? Bumalik tayo dun sa basic, yung reading, no? Na ibalik natin dun sa mga bata, yung reading culture, lalo na dun sa ating key stage 1 na talagang alarming yung nilabas na datos, no? Nung EDCOM 2 na 0.4%, no? Yung proficiency level ng ating mga senior high school, no? Ibig sabihin talagang, walang natutunan yung ating mga estudyante sa pag-graduate nila ng senior high school, no? Kaya alarming po yun. Kaya now is the time talaga para yung ating mga estudyante ay maunawaan, no, yung kanilang mga lessons sa pamamagitan ng pag-address natin dun sa mga kailangan talaga nila, which is yung basic talaga, yung reading competency ng mga bata. Oo, nabanggit niyo yan, Ma'am Ruby, kasi may kapatid din po akong teacher na nagtuturo siya sa private school at senior high, yung kanyang hinahawakan. At kapag nag-share siya sa amin ng kanyang mga naging karanasan, ayun nga daw sa yung reading comprehension, isa yan sa problema. Kahit na senior high na daw, Ma'am Ruby, talagang hirap umunawa sa kanilang binabasa yung mga estudyante. Tama po kayo dyan. Ako nga po, grade 10 din po yung aking hawak, no? At kita ko rin po talaga yung hirap sa pag-unawa ng mga estudyante. Filipino din po ang tinuturo ko, kaya medyo kailangang mag-double time ng mga teachers, no? Alam niyo po, yung mga teachers din natin, kahit na walang overtime pay, minsan talaga nag-e-extend ng hours para tutukan yung mga estudyante na kailangan ng tulong. At kailangan po namin yung gawin para ma-bridge namin yung gap at makasunod po sila dun sa lessons namin, no? Kaya, yan yung efforts na ginagawa ng mga teachers natin na dapat sana makita, no, ng Department of Education, at dapat din talaga may comprehensive na plano doon sa mga estudyante na nahuhuli, no? Kasi, isa rin po yan sa naitanong sa hearing, no? Kasi, sa pagdating natin sa June, ano yung programa natin doon sa mga natukoy na natin ng mga estudyante na nahuhuli doon sa mga nakaraang school year, no? Ibig sabihin, dapat meron tayong program to catch up yung mga students natin na nakita na nga po natin na hirap umunawa or hindi pa nakakabasa, no? Dapat meron po tayo niyan by the start of classes para maka-catch up sila dun sa lessons this coming school year. Maiba lang ako, Ma'am Ruby, no? Dahil tayo nga po ay dumadanas ngayon ng krisis sa langis, sa enerhiya. May mga ayuda po na ibinibigay sa transport group, mga magsasaka, mga mangingisda, at iba pang mga vulnerable sector ng lipunan. Kayo po ba sa inyo pong sektor, mayroon po ba kayong panawagan sa gobyerno na even kayo ay kailangan din po ninyo ng ayuda? Ngayon po, ramdam po talaga ng mga teachers din yung krisis at paghigpit ng sinturon, lalo pa sa bawat 10 guro po ay hindi talaga nakabubuhay yung sahod, paun sa utang, at sa matagal na panahon talagang napag-iwanan yung sahod ng mga teachers natin. Kaya nananawagan po yung ating mga guro, unang-una para dun sa pagtataas ng aming personal economic relief allowance, na matagal ng 2,000 po yan, no? 16 years na nananatiling 2,000 yan at panawagan namin na gawing 5,000 para po makaagapay dun sa pang-araw-araw na gastos din ng ating mga guro, no? At nagpapaaral din yung kalakhan ng ating mga teachers at apektado nung talagang krisis na kinakaharap natin ngayon dulot ng giyera na nagaganap sa kanlurang Asya. At syempre yung panawagan din namin para sa dagdag na sahod kasi yung teachers natin talagang hindi nakabubuhay yung sahod or take home pay cannot take us home, no? Yan yung lagi namin sinasabi. Sa ngayon, ang panawagan po namin, yung entry level ay pumantay po dun sa mga kaparehas namin na posisyon, maging 50,000 po sa kalagayan na yung ating mga guro ay talagang marami ay nangingibang bansa na, no? Dahil nga doon sa na pag-iwanan na yung sahod namin, no? Kaya yan po yung aming panawagan at nananawagan po talaga kami kay President Marcos kasi yung mga pulis at sundalo, no, ay nagtaas na yung sahod, samantalang yung mga guro ay nananatili po doon sa 50 pesos kada araw na increase nung nakaraang taon. Kaya yan po yung panawagan ng ating mga guro. Maraming salamat, Ma'am Ruby, sa pagkapaunlak po sa amin ngayong umaga po ng Tuesday. Ingat po kayo.
Salamat. Mabuhay din po kayo. Yan mga kanyusik, nakasama po natin ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, Ma'am Ruby Bernardo.